Good morning! Sobrang lamig ngayon. Tignan nyo naman ang outfit ko dyan. Parang ano ngayon ngayon pa lang yata yung December. Iba na ngayon talaga yung klima. Kung kailan January na mag-February na saka sobrang lamig. Pero yung December na po, pawis na pawis. Ramdam nyo rin ba ang lamig? Lalo na sa Hong Kong, lalo na sa abroad, Saudi, mga ganyan. Ang winter talaga, grabe. Eh, dito sa Pilipinas, ano lang to eh. Tawan-tawa, para nakasana sa Baguio lang. Oh, wala na pala kaming kape. Putik. Wala na kape, guys! Gatas na lang. Pati gatas! OMG. Hindi mga nagsasalin. Meron naman tayong isasalin. Hugasan muna natin itong mga lagayan bago natin lagyan. Umalis na lahat sila. So, iwanan naman tayo. Si Ella nandyan pa. Mamaya pa ang pasok niya 10:30. So, mag-isa na naman lang tayo dito. Dala-dalawa ang lagayan ng gatas. Ba't dalawa? Tapos agad dahil inabot ng ano din guys, yung gatas namin na malaki. Wait, kukunin ko. Kung naalala nyo, in-order ko to online. And pang second time ko na. So, ito na lang ulit. Nung January ko to dumating guys. Naubos na namin. Ayan na yung petsa ngayon. Siguro mga naka 3 weeks. Kasi January first week. So, ngayon is third week na, diba? So, ayun, naka 3 weeks naman siya sa amin, yung isang pack. Tapos, ito bubuksan na ulit natin. Sasalin ulit natin. So, 1 month mahigit din. Yung halos 4 kilograms and 600 grams yung libre niya. May libre kasi. So, ayan, 1,000 pesos lang, diba? Kung gusto niyo ng ganito, lalagay ko yung link dyan sa baba. Mismong Birds Tree kasi bumibili. Kumbaga, wala ka na sa physical store. Mas mahal kasi kapag sa physical store dahil may patong na sila. Pero pag sa mismong Birds Tree, syempre, hindi sila magpapatong. Kanila yun eh. Mismong product nila yun eh. Kaya doon ako bumibili. Mas okay, mas makaka-less-less. Syempre doon tayo sa nakakatipid-tipid. So manghingi muna tayo ng mainit na tubig doon sa karinderya. Wala kaming mainit na tubig. Tara! Magdadala na rin pala ako nito. Ito lang yung breakfast namin today. Magtinapay lang tayo, mga dalawa. Tapos talagyan ng margarine. Meron na dito. Kumain na silang lahat. Kalat lang yung itinira dito sa lamesa. Yung mga pinagkainan. So ito meron pang asukal. Gamitin natin. Tapos yung margarine na binili. Kasi mapachismis na naman ako dun sa taas. So kailangan magdala na tayo ng makakain. Para hindi na tayo babalik. Alam nyo naman. Nandun lahat yung mga kapatid ko sa taas. So baka alam nyo na. Morning muna, chismisan. Mamaya na ako maglilinis ng bahay. Walang magagalit. Hapon pa sila uuwi. Kaso magpe-prepare tayo ng lunch maya-maya. So tara, akyat muna tayo. Hala, sobrang ganda niya guys. Ang dami na namang bunga. Hindi pa nila kinukuha. Tapos meron na sila dito mga bago pang tanim. Ako naman, yung pechay ko hindi pa tumutubo. Ayun oh. Ito talong to guys. Tapos dyan, isang hilera ulit ng, puro talong pala to. Isang hilera ulit ng pechay. Hindi pa tumutubo. Sibong muna tsaka talong ang tanim nila. Tara, hingi tayo ng mainit na tubig dun sa taas. Sa kainan. Good morning! Welcome again sa ating mini vlog. Sama kayo sa aming ganap ngayong Monday. Every Monday nga ay maagang umaalin si Ate Jillian at saka si Kuya Kiel, kaya si Ella lang yung naiiwan dito dahil 10 AM pa yung pasok niya. Bilang isang OFW dati guys, hindi ko to nagawa dun sa dalawang yun, kaya ngayon babawi tayo sa bunso. Hindi ko talaga sila naasikaso dahil nga maliit pa sila, ay iniwanan ko na dahil nag-a-abroad na tayo no. Kaya naman kapag napapanood siguro nila itong mga video na ganito ay baka nagseselos. Pero wag naman sana dahil nga wala na tayong magagawa dun. Ganun talaga, mahirap ang buhay. Kaya ngayon ay pinipilit at dumidiskarte tayo na dito na sa Pilipinas para naman kahit papaano ay makabawi tayo at hindi na maranasan ng ating bunso yung dinanas ng dalawang panganay. Kung ano-ano na nga lang ang nirarakit natin dito basta nasa legal at nasa malinis na pera yung kinikita. At putulan ko nga muna ng kukuto dahil minsan ngay nakakalimutan ko ay yung teacher yung nagpuputol sa school. Pag uuwi nga ay sinasabi ni Ella na pinutulan daw siya ng teacher ng kuko. Sobrang busy ko na nga rin minsan dito sa bahay. Plus dun sa mga online na racket natin. Naku po, talagang hindi ko na alam. Hindi ko na
na rin naaasikaso yung ibang mga bagay-bagay. Nakatutok na lang ako doon sa aking mga trabaho. Hindi na yata maalam sa time management ngayong nandito na sa Pilipinas As in, ang dami kong napapabayaan guys. Yung parang nasa isip ko, takot ako na mawalan ako, na ma-zero ako. Kasi alam mo yun, dobrang daming umaasa sa atin. Kaya naman talagang todo kayad ako, kahit mapuyat, kahit nakakabaliw din mag-isip ng content. Ayun na nga, pupunta na tayo sa school guys. Buti na lang dumaan itong kapatid ko. Nasa kabila kaso sobrang dami pang sasakyan. Hindi kami makatawid. Nakalibre na tayo ng sakay dahil sa kabilang barangay pa kasi yung school niya. Tatrabaho kasi si Papa Alden so wala sa ating maghahatid. Ayan yung kapatid ko, kalbo. Ang pamasahe dito guys, minimum ay 10 pesos kapag kabilang barangay lang. Or 15 pesos kapag hindi estudyante. Nung una nga guys, mga ilang buwan, ayaw nga nito magpapaiwan dito sa school. Lagi ako nagbabantay dyan guys, kaya wala tayong nagagawa lalo sa bahay. Pero ngayon, dahil nga matatapos naman na yung pasukan, 2 buwan na lang, ayun, naiiwanan ko na siya. Alit 2 beses siya guys nag-daycare dahil nga hindi po siya tatanggapin sa kinder, dapat daw 5 years old na. So, ang ginawa namin, pinaulit na lang namin ng daycare dito naman sa kabilang barangay. Busy na nga yung mga kapwa ko mamis dito maggawa ng pang-feeding ng mga bata. Buti na lang nasanay na siya naiiwanan para naman nakakauwi ako ng bahay at may iba akong nagagawa. Yan nga at nakikipagchismisa na sa katabi. Alit 10:30 ang simula nila tapos matatapos ng 12:30. So babalikan na lang siya mamaya ni Papa Alden kasi break time naman niya. Mahirap pala pag walang motor guys na service. Magko-commute ako pag sundo at saka paghahatid. Ayan, update ko pala kayo dito sa ating mga fish. Ayan, nire-ready ko na ulit yan kasi after 2 weeks pwede na ulit natin i-breeding. Kaya naman pinapakain ko na ulit sila ng mga live foods katulad ng kitikite. Bali meron tayo din 2 lalaki tapos yung nasa pinakababa yung color blue is yung babae. Ito kasing nasa gitna guys, inaaway niya si female, parang hindi pa siya ready kaya hindi ko pa na i-prepare dito sa isa. Pagkatapos nga natin yan mapakain ay magsisimula na tayong magligpit-ligpit dito sa bahay. Hanggang ngayon nga isasahig pa rin kami guys natutulog. Parang hindi ko talaga prepare yung may higaan or yung may kama. Yung may papag ba? Feeling ko mahuhulog talaga, lalo na meron kaming bata, kaya ganyan na lang muna. Pero may tinignan ako guys na foam sa shopping, sa online shop, is meron ng makapal-kapal na siya guys, hindi ganito kanipis. Pag-iipunan ko talaga yun para mabili ko yun. Para rin nga talaga tayong OFW dito kaso nga lang walang sahod. So dapat pala ganito yung aking intro. Hello guys, welcome sa aking a day in a life as a domestic helper in the Philippines. Mahirap nga maging domestic helper dito dahil nga wala kang sahod. Mahirap pa nga dito, maghapon ka nang nagtrabaho ay paggabi ay tatrabahuhin mo pa ang asawa mo. Hoy, hindi kasali yun sa pagiging domestic helper. Pero minsan guys, hindi talaga ako nakakapagwalis at nakakapagligpit dito. Minsan kasi sobrang dami kong dapat na i-vlog, dami kong dapat i-edit, kaya yun ang inuuna ko. Bukod kasi dito sa Facebook, ay nagbablog din ako sa YouTube, tapos meron pa tayong TikTok. Diba, nilahat ko na ng social media. Naman, i-follow nyo naman ako guys. Baka may kayo dyan, TikTok at saka ng YouTube. Same lang din ang pangalan guys, Joanna Pot Vlogs din. Thank you so much in advance. Salamat! Pagkatapos nga natin sa sala, sa mga kwarto, ay dito naman tayo sa ating kusina. Hindi nyo pala nakikita dito yung mga kwarto ng mga bata, sila na yung bahalang maglinis sa mga yon. Hindi ko na yun guys nililinis. Kanila na yon, so silang bahala kapag madumi yan, ay kwarto naman nila yan. Para naman meron silang responsibility at kailangan gawin every weekend. Bago sila umalis ay nililigpit na rin naman nila yung tinulugan nila. So nasa kanila nakasalalay kung gusto nilang malinis o madumi yung kanilang mga kwarto. Sobrang cute na cute pa rin ako dito guys sa ating lagayan o dish drainer dahil nga hindi na natin kailangan ng planggana. Kung na nga yan nagde-drain yung tubig diretso sa ating lababo. Lagay ko na lang sa comment section guys kung gusto nyo rin ng ganyan. Okay na rin pala yung ilalim ng lababo natin dahil na semento na. Ayan, mas maganda-gandang tignan. Papatuyo-tuyuin lang natin yan tapos pwede na yan pinturahan. At mas nakakagana ngang maglinis kapag may mga ganito ka. Seaways na panglinis dito sa mga talsik ng mantika. Mabango siya guys, tapos talagang sobrang effective. Ang kintab din ng tiles pagkatapos. Hindi na pala ako magluluto ng lunch ngayon dahil nga sa labas kumain si Papa Alden sa karinderya. At ako naman ay bahala na kung ano na lang yung nandyan sa kusina. Kung anong tira ng umaga. Kung nanonood ka pa hanggang dito ay thank you so much naman. Bagong taon ay bagong project tayo dito sa bahay. Ito na nga yung project natin ngayon guys dahil Sunday walang gagawin si Papa ngayon ay ito namang ilalim yung kanyang tatrabahuhin. Sobrang tagal ko na nga kasi yung pinapagawa dahil nga nakalubog yung nasa loob, ang hirap linisin. Hindi siya nakapantay sa sahig namin kasi nga nung nag-abroad ako ewan ko ba dito at hindi niya ipinatiles pati yung ilalim ng lababo. Ay nako talagang naalibadbaran ako sa ilalim ng lababo namin. Tignan nyo naman kasi ayan, diba? Hindi siya naka-tiles guys. Tapos nung bumaha
dito na stuck pa dyan yung tubig guys, ay naku, ang hirap linisin dahil nga mababa po dyan, hindi nakapantay dito sa tiles. Hindi ko talaga maintindihan kung anong plano ni Papa Alden, bakit hindi niya pa yun ipinasama noong nagpapa-tiles nitong pinaka-floor namin. Kaya ngayon, ayan, gagawin na natin ng matahimik na ang bunganga ko. Bali, ang ginamit namin dito ay 4 na sako ng buhangin, tapos 1 sako po ng semento. Wala na rin kaming available na tiles, so hindi na namin yan lalagyan ng tiles. Wala rin akong planong maglagay dyan guys ng cabinet dahil nga alam nyo naman na binabaha dito sa amin. So, ganyan lang siya, open lang siya, tapos mag-organize na lang tayo dyan, yung mga shelf rack, ganyan, patungan. Ayaw ko rin siya lagyan ng kurtina kasi siguradong gagawing punasan ng mga batuta. Tapos, titirahan ng lamok dun sa loob, kaya open na lang siya. Ayan, binasabasa ko muna guys, tapos lalagyan na ni Papa Alden ng halo. Nadali lang naman talagang gawin, kaso nga lang, ewan ko ba, hindi namin magawa-gawa. Pero ngayon, ayan, tuloy na talaga kapag na, na-premyuhan ng advance. At nang sasabihin mo, talagang susundin yan Sobrang dami kayang na-achieve niyan today. Ang dami niyang nagawa. Tapos naglaba pa yan. Nagbanlaw ng mga kumot. Kalang gagalaw kapag pinagbigyan. Bakit ganun kayo mga boys, ha? So, ang gagawin na lang namin dito guys sa ilalim ay i-finish niya nga lahat yan. Pati yung ibang hindi pa maganda dito sa pader. Pagkatapos ay ipipinturahan na lang natin yan ng white para malinis tignan. Sabi ko nga sa kanya, lagyan ng puro kasi pag ganyan na rough, iistakan din ng mga alikabok at dumi. Mahirap din linisin. Kaso ubos na pala yung semento namin. So, ganyan na muna siguro yan. So, hindi pa natin yan malalagyan ng pintura dahil basa pa sa susunod na araw na lang. Kaya naman nung hapon ay naisipan namin na pumunta dito sa dagat para tanggal muna ng radiation sa katawan. Dahil nga nasa cellphone yung ating trabaho, kailangan natin to. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna yung ating mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye. Good night. God bless. Update tayo. Day 6 na nung ating mga baby betta fry fish. Ayan yung mga magulang nila. 2 weeks na lang pwede na ulit natin yan i-breeding. Kaya pinapakain ko na ulit yan ng mga kite-kite. Sobrang likot na nga nitong female na to. Iisa ang female natin na yan po. Ang delikot na ng mga yan. Ang deliksi. Ito, nalulungkot. Nilagyan bato ni Papa Alden. Pwede kaya yan? Galing to sa dagat guys. Pag nakakuha kami ng malaking aquarium, ilalagay namin. Pwede kaya? Ayan, hindi pa ito napapakain. Dumating na yung kanilang pagkain, pero hindi pa rin sila kumakain guys. Ang liliksi naman nila, hindi naman na namamatay. Wala nang namatay. Okay na sila ngayon. Ayan o. Marami-rami pa naman ang nabuhay. Malilikot diba? Kahit walang pagkain. Pero magano na tayo, may dumating na napagkain nila. Ano ko lang, papahatch. So ito yung dumating na in-order natin, naka-hatch na eggs. Baby brine shrimp eggs. Tapos ito gumawa na ako, nandito na siya. Bukas, na yan, titignan natin kung nagiging na siya, live foods ng mga fish natin. Bababad lang daw sa water yan. And then ayun, bukas titignan natin 24 hours. Sana mabuhay na kayong lahat. Lagpas pa naman 20. Ayan malaki-laki na ang lilikot na Uy. Malaki-laki na sila.